Good morning mga ka-GT sa kalamat. Ito po, syempre nagising tayo na maaga, tayo nag-ride po at nagpapawis at wala naman po tayong pinag-iinsayuhan. Talagang dito na lang po tayo nagpapawis at kailangan po natin magpapawis at mag-exercise mga ka-GT. Shoutout nga pala po, nadaanan ko ang pilahan ni nila Edwin Ilolba at ni Danny Vasquez. Shoutout sa inyo sa mga todo rito na nabiyahe papuntang Lago, papunta pong Soliviento mga ka-GT. At yun nga po, papanig po tayo dito sa Soliviento at naalala ko lang po talaga ang mga kabataan namin noon. Noon, compare ngayon, ang kabataan noon, pag sinabi ng nanay matulog, matutulog. Tapos pag kumain, kumakain. Pag naman po ang panay ang kain, nagagalit din ang magulang. Pag panay naman po ang tulog, nagagalit din ang magulang. Di malaman kung saan pupwesto ang bata. Pag sinabing matulog, pag panay naman ang tulog mo, may sermon ka. Pag sinabing kumain, panay din ang kain mo, may sermon ka. At shoutout nga pala po ngayon sa mga kabataan. Ang kabataan nun, hindi iniintindi yung pag-ibig. Ang pag-iigib, ang iniintindi kung paano mo ano yung task mo sa bahay. Ang kabataan ngayon ay pag-ibig muna bago trabaho sa bahay. At noon, may obligasyon ka talaga sa bahay. Bata ka pa. Talaga namang natututo na yung mga bata pa lang sa gawaing bahay. At nung panahon namin po ngayon, sa mga batang kagaya ko na inabot po yung panahon na yun, dalawa lang po ang pamimilian nyo. Ang dating bata, pag pinapili ka, hanger o sinturon, yun lang ang pamimilian mo. Ngayon, may mga viral na cellphone o motor. Noon, sinturon o hanger, yun lang dalawang pamimilian mo. Shoutout nga pala po sa mga kabataan na nakasabay kong kabataan. Proud po ako doon. Talaga naman marurunong magsaing, mamlansya, magugas ng pinggan. Hindi po puro gadget at wala pong gadget noon. Ang telephone lang po namin noon ay yung tawag po dito, yung lata na may tali at laro pong bahay-bayan. Yun po, sa ngayon po ay wala na po, puro gadget na po. Siyempre, modern na ngayon at bawal na pong sakta ng mga estudyante. Noon, uuwi ka, may pantal at may latay ka sa palo ng mga teacher. At sasabihin pa sa'yo ng magulang mo, baka makulit at ayaw mo makinig sa teacher mo. Kaya papasok ka ulit na may latay sa hita, sa kamay. At ngayon po, konting ano lang po, masabihan ng teacher, talaga namang kailangan na ng magreklamo agad sa DepEd, ganyan. Noon po, papabayaan ka lang ng mga nanay at tatay mo, tsaka kailangan mo rin asikasuhin yung mga nakatalaga sa'yo. Maghuhugas ka sa umaga, or sa tanghali, or sa gabi, ng mga pinagkainan. At bawal nun na hindi makinis ang hagdanan. Kailangan lagi naka-floor wax ang floor. At saka naalala ko po doon dati yung bahay namin nung bata pa kami. Ang bahay po namin ay ang ilalim silong, tapos ang pinaka ano namin ay yung kawayan. Yun po yung pinakasahig po ng bahay namin. Tapos may silong at may taas po mga ka-JT at wala naman po nakatira sa silong. At yun nga mga inabot ko pong bahay na yun. At saka noon po mga ka-JT, syempre may dalawa po akong ate at syempre takot tayo at kailangan mo excuse me po, at kailangan pong igalang mo yung mas nakakatanda sa iyo. Kaya noon po ay mga kabataan may po at opo at may nagbe-bless po. Sa ngayon hindi ko po alam kung ano ba talagang meron po ngayon, pero malimit ko po nakikita ay may gadget. At saka noon, pag umiyak ka, titiisin ka ng magulang mo hanggang sa tumahan at makatulog ka na lang. Hindi ko po alam, syempre new generation na yun. Yung generation na yun, natutuwa po ako sa ganung generation namin. At kailangan po talaga namin magsalita ng po at opo. At lagi po kami nagbe-bless sa matatanda. At kabilin-bilin na ng mga magulang, kahit sino po matandang nagmamarites sa labas, huwag kang sasagot sa usapang matanda at huwag kang hindi maggagalang sa mas nakakatanda sa'yo. Kaya noon po, kailangan mag-bless at huwag kang makipagkwentuhan sa mga matatanda nagkukwentuhan. Malimit po yon. Pero merong mga kababalagan po laging kwentuhan noon. Yung mga aswang-aswang, tikbalang, manananggal, ito mga masasamang elemento. Pero sa ngayon po, at basta bawal kang sumagot sa mga magulang mo noon. At pag di ka na masasampal, dudugo ang uso mo. Tapos ang araw ng kain, tapos sabay-sabay dapat sa isang hapag. At kung ano lang po yung meron. At pag naubusan ka ng ulam at kanin, wala ka na pong magagawa. At pagka syempre, dala ng kabataan, pagka nasa labas ka, papapasukin ka ng bahay. Pagka lagi ka naman nasa bahay, ayaw sasabihin sa'yo ng magulang mo, lagi ka na lang nasa bahay. Tapos pagkain tulog ka, ang sasabihin sa'yo, napakabatugan mo. Yun po yung ninabot kong kabataan. Tsaka nun po, ang sarap po maglaro. May tinikling, patintero, Chinese, yung mga sagar, sa goma, larong goma, Jolen, napakasarap po nung bata po nun. Wala po talagang problema. Ngayon po, ang problema po sa mga kabataan ngayon, load, wifi. Noon kami masaya na maghapon. Tapos school lang, kain tulog, sermon ng magulang. Ngayon, hindi mo na pwedeng sermonan. Noon nga sa nanay ko, nakakaano ko ng
patpat at tsaka hanger pagka makulit ako noon. Siyempre dala ng kabataan, naalala ko lang po yung mga kabataan na shoutout nga pala po sa Lamay kagabi na sina Mama Emma Canlas at si Tatay Leo, nakita ko po doon, at si Jaisel Joy at si Isang at si Papi Panganiban, ang mga kaibigan nating tunay. Ayan po, shoutout sa inyo. At yun nga, napagkwentuhan namin, nasa Lamay kami at yun, tumagal naman po, iniintriga ako. Hindi nila alam, may kachat ako na estudyante. Hindi, joke lang po. Secret lang po yun. At dito po mga ka-JT, syempre, pagkatapos po natin maglamay kagabi, at tinirip ko po yung aking kumare. Hindi ko po kinukuha na ng mga juice. At syempre, magrireklamo ako sa barangay. Hindi, joke lang po. At yun nga po, syempre, love na love natin yung namayapa na yun. Napakabait po sa akin nun. Hindi ko, wala po ako masasabi. Lalo po yung asawa nun na ni Kuya Danny at si ate natin. Magkasama na sila. At si paring Amil. Ito nga po mga ka-JT, lumampas lang po tayo sa school ni Kian. Si Kian Mananandata na mahilig kumain ng tilapia at mag-video. At yun nga po, inagaw no Kian. Inagaw kasi ayun, tamemi na lang ang Kian. Kian Cappuccino, shoutout sa iyo at kay Liam. At dito po mga ka-JT. At nakita ko nga po pala si Ate Siyang kagabi. At yung inaanak ko, hindi ko po nakita. Yung si Ginginir. At yun nga mga ka-JT, palabas na po tayo dito ng highway at dumaan po tayo dito sa National Road. Pansol to Bukal po yan at dumaan po tayo sa may papuntang tawag po dito. Excuse me po. Papuntang Bayview. Ito, Ronnie Habok. Pinanik ko na yung pinanik ng truck mo. Nasabi mo napakataas dito sa may papuntang Water District. At lingon-lingon lang po tayo dyan. Siyempre, nag-iingat po tayo. Matutulin po. At umaga, rush hour po yan. Medyo wala pa pong traffic. At mga JT, pagpanik ko po dyan, medyo nag-slide po yung aking kadena. Hindi ko po alam. Sa 10 and 11 speed na ano siya. Pagka yung magalit na nag-slide, hindi ko po alam kung anong problema. Kung yung cogs ba o yung kadena niya, yung chain mga ka-JT. Ayan, lampas lang po tayo dyan at tingin-tingin lang po tayo sa likod nung wala na pong overtake sa akin. Sumenyas na po ako ng pakaliwa dahil papanik po tayo sa may Water District. Papanik nga po ng Naruto. Saglit lang po tayo dyan at natakot po ako nung umislide po yung aking kadena at inayos ko po. Siyempre, tuloy lang din po sa pagpapawis. Sobrang lamig po ngayong umaga na yan mga ka-JT. At siyempre, ayan lang po yung ating pagpapawis at pagpanik ko po dyan, di ako pawisan. So, sobrang lamig po ng panahon. At nakita po yung mga estudyante, papasok po ng, hindi ko alam kung sa Baba Barreto pa po, na basta meron silang mga parasyon lang banda na naka-jersey. At ito po, umikot na po ako dyan. Papanik na po tayo dyan mga ka-JT. Ayan, dyan po sa kalagitnaan pong yan. Dyan po ako tumalon po yung chain ko. Hindi ko po alam kung anong problema. Dadalahin ko po ito siguro mga next week kay The Great Mechanic. Kuya Nene, belated happy birthday sa'yo. At sa Banayad Bikers, belated happy anniversary. Ayun nga po, The Great Mechanic, si Kuya Nene. Ay napakagaling po talaga mekaniko noon. Matatagpuan nyo lang po yung talaga sa Torres Bike Shop. At yun, dadalawin ko po yan kasi tumalbog po talaga sa 10 at 11 yung aking chain. At after po nyan, dumiretso na po ako dito sa may papuntang bypass Bukal. At yan po yung huling aahunin natin. Medyo nakakatikim na po tayo ng pawis dyan. At medyo may kainitan. Meron po akong kakarera dyan. Hindi ko po malampasan. Lagi lang po siya makalampas. Ayan po, ayan o. Hindi ko siya pakikita. Napakatuloy niya po. Hindi ko alam kung sinusundan niya ba ako o ano. Basta yan, nakikita niyo po yung may kulay ano na yan. Panayang padyak. Joke lang po yan. Anino ko po yan. Natuwa lang po ako kasi meron pong anino na akong nakikita ngayon. Ibig sabihin lumalabas na po yung haring araw mga ka-JT, kaya lang napakalamig po talaga. At dito po mga ka-JT, after ko po makaahon dito sa papuntang Ayala Greenfield, sa may lamesa na po ako dumaan pauwi. At ayun nga po, tumambay tayo sa may Rizal Stadium, Coliseum, at nakita ko po ang daming tao po doon. At si Ate Gina, si Arby, at saka yung anak ni Maricel, nakita ko po doon. Hindi ko po alam kung anong gagawin nila doon. May payout daw kasi ng mga tricycle. Hindi ko alam kung kasama sila sa payout. At dito po mga ka-JT, papanik lang po tayo dyan. Yung unang ahon, makalampas po dyan sa kainan na yan. Nakita nyo naman po, tuwan-tuwa po ako dyan sa aking anino. Kakarera ko po yan, pero hindi niya po ako malampasan ng gusto at hindi ko rin po siya malampasan. Basta kung nasan po ako, nasa harapan ko lang lagi po siya. Hindi, joke lang po yan. Natutuwa lang po ako, napakainit ngayon. Pero sobrang lamig po ng panahon, hindi po ako pagpawisan dyan. Kahit po hapitin ko yung takbo at wala naman po akong ihahapit na takbo. At shoutout nga pala po sa mga tropa nating PBG. Malapit na po pagawa yung ating jersey. 2 weeks to 3 weeks lang daw po matatapos yung jersey sa mga ka-PBG ko. Maraming salamat sa mga sumuporta. At dito po wala naman tayong pinag-iinsayuhan, basta kailangan lang po natin magpapawis at ma-stay ang stamina mga JT. At gusto ko pong tumamay sa
munisipyo, sa bagong munisipyo. Yun nga po, tamambay lang po tayo sa harap ni Rizal at meron po ako nakita doon ng mga nakatambay kaliwat kanan. Gusto ko na pong kausapin pero syempre, puro boka lang tayo, puro lang hangin tayo sa katawan. Hindi ko po nakausap yung dalawang babae at isang bata at isang hot mama. At syempre mga ka-JT, baka mapagkamalan tayong manyakol pagka po pinagtatanong ko, ayun, sinamahan ko lang po ang pagdamay pero hindi rin po ako nagtagal at ako'y naggora na dahil meron pa po akong gagawin mga ka-JT. Ay medyo hirap na hirap po ako dyan kasi nag-iingat po tayo pag-ahon pero slight lang naman yung unang ahon sa may bypass at atar ko po dyan makahon mga ka-JT. Umikot lang po ako doon sa may ikutan at bawal po kasi ang bike doon. Sa may papasok na Ayala, bawal ang bike, bawal ang tricycle, bawal ang pampaserong jeep, bawal ang bus at bawal ang mga truck, lalo yung mga container van. Bawal pong pumasok sa highway nila. Pero pag mga private vehicles, motor, pwede po kayo. Owner, pwede rin po. Mga JT, basta yun po yung rules nila. Sisitahin po kayo ng mga guard doon. Paikutin po kayo. Wag na po kayo sumubok kung kayo mga pampasero or pang biyahe at tricycle. Pwede kayo dumaan dito sa may papuntang sa IMSIM or Maunong mga ka-JT. Meron pong daan doon na binuksan na medyo lupa-lupa at medyo lubak-lubak. Doon na lang po kayo mag-test. At ito, after ko po makahon dyan mga ka-JT yan, medyo nakita nyo naman po, medyo sinisipag na ako, medyo magaan na yung pedal na yan. Tumawid po tayo sa kabila, nakita ko wala na pong sasakyan. At syempre, kaya po tayo dyan umano sa kaliwa dahil para hindi na po tayo mahirapan pag ikot ko po dyan. At nung makarating na po ako sa turning point, English yun, JT Sakalam. At makikita nyo po dyan yung mga signage at yung mga bawal at yung mga pwedeng sasakyan. Mga ka-JT, ayan, papanik lang po yan, huling-huling ahon po yan. Pero yan, ay may labas po papunta National Road. Pero yung kalsada pong yan ay pwede nyo pundaan na basta private vehicles lang po kayo. At dito nga po ako sa hometown ko po muna nag-ikot. At tinamad po tayo pumunta ng Los Baños, sobra po kasing lamig. At nagbaka sakali at nakita ko po si Kuya Remy dyan na nag-walking hanggang Cuyab, Pansol, Barreto hanggang Calamba City mga ka-JT. Ganun po ngayon ang kaanuhan ngayon kasi medyo malapit naman po talaga yan. At yun, pag-ikot ko po dyan, dumiretso na po ako sa papuntang City Hall mga ka-JT at hindi naman po ako nagtagal sa City Hall, tumambay-tambay lang po ako. At syempre, pagkababa ko po dyan, ito na po ang labas ko, Baknotan. At yung nga po sa may kainan dito, at ayan, yung munisipyong bago. Mga ka-JT, ang mayor po namin ngayon ay kilala nyo naman po. At napakabait naman po ngayon ng mayor natin. At napakasarap po na binibigay nila ng Christmas. Ewan ko, bahala na po kayo kung sino yung iboboto nyo sa darating na botohan, mga ka-JT. Basta laban lang at walang siraan. At laban-laban lang, mga ka-JT. At ito po mga JT, ikot na po tayo dito. At dumaan lang po ako dyan. At dito po nakita ko ang dami po mga dumarating. At hindi ko po alam kung anong sabi lang po sa akin ni Ate Gina. Shoutout sa Ate Gina. Nagtatrabaho sa amin sa barangay. May payout down. Diyan ko po siya nakita. Nakatambay ako dyan. At yun nga, saka si RB. At pag-ikot ko lang po dyan mga ka-JT. At syempre, tumingin-tingin lang po tayo dyan. Marami po ako nakitang kakalala dyan. Hindi ko na po natawag yung iba kasi hindi po ako naririnig. At saka marami pong tao. Ayan po, si Remy. Ayan, naglalakad po. At paikot lang po tayo dyan, naghahanap lang po tayo ng tambayan. At dito po mga ka-JT, pwede po kayo mag-walking, mag-jogging, at pagkahit po maraming sasakyan dyan, pwede po kayo dyan sa gitna, basta kada umaga, ayan po, nakita nyo po ang dami nag-aantay. At syempre, kakulay ko yung mga damit nila, pero hindi po ako kasali dyan mga ka-JT, Pilipinas po yung nakalagay sa dibdib ko, sila po ay hindi ko po alam kung bakit naka-uniform silang pink. At nun nga po, pagkaikot ko po dyan at humanap po ako ng pesto, doon na po ako sa may harapan ng ni Jose Rizal pumesto at nagmekos-mekos lang. Tapos nagpa-cute-cute, nag-uminom ng tubig hanggang sa medyo nagpahinga lang po tayo. Ayan, nakita nyo na po si monumento ni Jose Rizal. Ganyan na po siya kalaki ngayon. At ayan, inom lang po tayo ng tubig dyan mga ka-JT. Hindi naman po tayo nagtagal dyan at medyo nagpapainit po tayo sa araw ngayon at napakasarap po magpainit. Sa tagal ng panahon na nag-uulan at ngayon lang po tayo nasilayan ng araw dyan mga ka-JT kaya sabik na sabik din po ako sa araw. At pagka sobrang naman ng init, ang sasabihin ko naman sa sarili ko, bakit ang tagal lumamig? Syempre wala namang paglagyan ng panahon basta sa isip ng mga isang kagaya ko na wala namang isip mga ka-JT. Joke lang po. Habang nakatambay po ako dyan, ang dami pong pumapasok sa papuntang Rizal Coliseum at ayun, pumanik po ako sa taas para magpakit lang din po kasi parang mas masarap tumambay sa taas. Patayo-tayo lang po at painom-inom ng tubig dyan pero syempre mga ka-JT, nagmamartes po tayo dyan. Dito po, puro hot mama at damatans na rin yung mga nagwo-walking dito. Tapos maraming po ako nakita na nagja-jogging at ayun si ate, sana all ate. At syempre, tinitignan ko muna siya pero may kachat at para may pinagdadaanan. Sa kabila naman po medyo merong hot mama na hindi ko naman po
siyempre puwedeng lapitan, mahirap na 'pag baka tayo mademanda at mareklamo. Basta kasama ko lang po sila diyan na nakatambay mga ka-JT, at after ko pong tumambay diyan mga ka-JT, siyempre nag-ikot-ikot lang po tayo diyan at inikot ko yung camera para makita niyo po yung pinaka, ano ng ano, at ayan kausap ko si Ate Gina diyan. At inikot ko po yung buong ano niyan, ang camera ko ay paikot lang po pala, inikot ko lang po pala. Sorry po, tao lang, medyo nahihirapan magpaliwanag mga ka-JT. Kinuha ko po yung camera ko diyan para umikot po ako, nakasama ko yung camera. Pero siyempre feeling po ako, feeling vlogger, at pagkatapos ko pong uminom diyan mga ka-JT, nag-decide na po akong umuwi at dito po ako dumaan sa may papuntang stoplight na lang na papuntang pong Lumang Bayan. At mga ka-JT, ayan na po, kaya po ako tumayo diyan para kunin ko po yung cellphone at i-turn around ang cellphone. Nakasama po ako. Siyempre, parang i-Don Solveta mo ako. Hindi naman po. Isang A naman diyan, JT, sa akala. At nag-decide na po ako diyan na paalis na po ako diyan at wala na po ako nakita mga kakilala diyan. At yun nga, paglabas ko po diyan, dito na po ako dumaan sa may papuntang halang stoplight. At doon po nakaranas po tayo ng katrapikan kasi medyo marami na pong napasok at nagwo-work na pumapasok at marami na rin pong sasakyan. At mga ka-JT, after ko po diyan lumabas, ayan na po, nakita niyo naman po wala na pong taong pumapasok po. Siguro marami na po nasa loob ng Rizal Coliseum at hindi na po tayo nagtagal diyan mga ka-JT. Nag-decide na po tayong talagang pumidal pauwi at yun nga, inabot tayo ng traffic at dito po tayo sa may, ulitin ko po, sa may papuntang halang stoplight, National Road ang daan natin. Palabas po ako diyan, nakita ko rin po isa nating kasamaan dati diyan na sa munisipyo, at hindi ko nakita diyan ay si Kuya Roel Torwel, yung dating kumandidato ng Kasalang Bayan. Ayan, marami po akong nakita mga nag-a-assist po diyan na kawani dito ng Calamba City. Ayan, meron po dito dating ano, parang Paskuhan. Pagka Christmas po talaga, marami po diyang kainan. At yun mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dyan at lalampas lang po tayo ng Riles. At after ko po rito makalampas, saka sa stoplight, nag-go na po ako pa uwi. At syempre mga ka-JT, inabot ko po yung kahabaan ng traffic na yan. Marami naman po kasi syempre talagang pagtatrapikan, lalo pagka dumadami yung sasakyan. Hindi po natin alam kung kailan talaga matatraffic, pero kalimitan po rito, medyo sama-sama na rin po ang sasakyan. Hindi na po malaman ng mga nasa enforcer kung paano nila ipatitinuin ang traffic. Siguro sobrang dami na lang po talaga ng sasakyan. Paano gagawin dyan? At mga ka-JT, syempre hindi na po tayo magtatagal. Ang ating video ay hanggang dito na lang po. At inantay ko lang po tayo dyan makalusot sa traffic na yan. Nakita nyo naman po yung traffic. Ewan ko, minsan naka-green, ayaw nilang palampasin. Pero pagka pagka nagkamali dito, nakapula, tapos kumanan kayo na hindi naka-green yung araw, huhulihin po kayo. Ayan, naka-green po yung araw pero hindi po nila pinagogo. At syempre ako, nakabike lang, wala naman po ako magiging violation at sumunod naman ako sa rules. At yun nga mga ka-JT,